So grabe mga kababayan, halos 10 billion pesos ang nasayang na bakuna mga kababayan na hindi nagamit. So sino kaya dito ang dapat managot dito sa ganitong pangyayari? Yung bakuna na expired, halos 10 billion pesos. Yan ang nangyarian niya. Ayon dito sa balita ni Ed Lingaw, yan ay nangyari at na-discover noong nakaraang araw ata na pagdinig sa Senado na halos sa 10 billion pesos yung nasayang. Hindi napakinabangan. Ang masama pa, ayan ay inutang ng bansa at until now ay binabayaran natin. Imagine mo 10 billion pesos, napakalaking halaga yan, mga kababayan. So sino bang dapat managot dito, di ba? Yan ang tanong. Kaya bang habulin ng mga nasa gobyerno ngayon? Kaya bang habulin ng Senado yan? Dahil sila mismo nakatuklas dyan na halos 10 billion pesos yung nasayang na bakuna? Ano? Matulog-tulugan na lang tayo sa pansitan? Bakit din nyo habulin si Duque at saka si Galvez na sila yung bubili ng bilihan sa pamamagitan? Alam na kung sino-sino yung ay nako talaga mga kababayan, dapat magsisimula na silang magdinig dito para masampulan na itong mga tao na ito. Imagine mo, 10 billion pesos. Let's go, panoorin natin ito para sa inyong kabatiran. Sa ibang balita, sa pagkasayang naman na mahigit 20 milyong doses ng COVID vaccine, nasayang din daw ang mahigit 10 bilyong pisong pinanggastos para rito, kaya dapat daw itong imbestigahan. Nato po ang report. Halos dumoble ang mga bakunang nasayang sa loob ng mahigit isang buwan. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senate Health and Demography Committee. Sabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, umakyat sa 8.42% ang COVID-19 vaccine wastage hanggang nitong Biyernes o katumbas ng 20.6 million doses. Kumpara yan sa 4.7% noong Hunyo. Pero kung tutuusin, mababa pa rin daw yan sa 10% threshold ng World Health Organization. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, sa tansya, nasa 10.33 billion pesos ang nalustay na pondo ng gobyerno dahil dito. Tanong pa ng Senadora, hindi ba't may vaccine czar at saka yung interagency body tayo na nangungunan sa nangangasiwa? Ano po ang gagawin dito sa mga 20.6 million na wasted or expired vaccines na ito? And what are the drivers of this vaccine wastage? Paliwanag ni Vergere, maraming dahilan kaya nag-expire ang mga bakuna. Merong mga lumagpas sa expiration date. Merong napanis dahil sa hindi akmang temperatura. May ilang nasira ng bagyo at sunog. At nakaapekto rin daw ang timing ng pag-deliver ng mga bakuna. One of the main contributors Sino may kasalanan nun? would be yung schedule of deliveries which were not attuned to Wala kayong pakialam sa pera ng taong bayan. and the plans for this kind of need na dapat po natin mailagay. So, hindi po siya nagtali, no? But we cannot control it. Dapat kayo makulong, mabitay. Papalitan naman daw ng COVAX facility ang mga nasayang na COVID vaccines. Para hindi na maulit, hindi raw muna bibili ng mga bakuna ang pamahalaan hanggang matapos ang taon. Nirequest na rin daw nila sa COVAX facility na sa Disyembre i-deliver ang mga pamalit para may supply na tayo ng COVID vaccines sa unang quarter ng 2023. Target pa rin ng DOH na palakasin ang bakunahan lalo't sa 72.1 milyong bakunado, 17 million pa lang ang may first booster. Sabi ni Vergere, pangunahing dahilan kaya marami ang ayaw magpa-booster ay dahil kumpiyansa na sa proteksyon ng first at second dose. Sa pag-aaral nila, 9 sa 10 Pinoy ang overconfident sa primary series nila. They said that they have this healthy immune system already, and they've said that not being part of high-risk group for severe COVID-19, that's why they don't need the booster shots. And they also think that because they already have had COVID-19 in the past, that they still have their active immunity, so no need for booster shots. May mga Pinoy rin aniyang nakaranas ng side effects mula sa primary vaccine at natatakot na makaranas ulit nito. May mga ayaw din daw umabsent, kaya nakikipag-ugnayan na rin ang DOH sa Department of Labor and Employment para ma-excuse ang mga empleyado kung magpapabooster sila. Paulit. So yan lang muna mga kababayan, no? So sa akin, okay naman yung sinabi ni Vergere kung papalitan nga ba. Kung papalitan ng manufacture ng bakuna at
walang babayaran yung gobyerno. Sa akin lang talagang 2023, paghahandaan na naman natin ito dahil baka by February na naman ay ano na naman tayo, lockdown na naman 'yan. Dahil nga kung umorder sila ng napakaraming bakuna ay 'yan ang sabi ko na sa kanila. Bago sila sana mag-order ng bakuna, mag-survey muna sila kung sinong ayaw at sinong hindi. Hindi yung tera ng tera, bili ng bili, ayun, nakikita nila ngayon na napakaraming taong ayaw ng bakuna. 'Di ba? Ayun ang problema, kulang sa strategy ating gobyerno. Nakikita lamang na maraming bakuna, hala ng hala, bili ng bili, palibhasa, hindi naman sa kanilang pera. Kaya wala silang pake. So, ngayon, na-expired, wala silang pake. Oh, parang easy lang. Sa isip nila siguro, hindi naman sa amin yan eh. No? Pake namin, hindi naman pera namin yan eh. Kasi, yan, parang wala lang sa kanila. Yan ang problema yung mga taong namumuno sa gobyerno na walang malasakit sa pera ng kaban ng bayan. Sana bawat sintabo kung pahalagahan nila, bago sila bumili ng anumang gamit, ay inaalam mo nang mabuti. Halimbawa, sabi ko na nga sa paulit-ulit akong sinasabi, parang sirang plaka na ako, bago bibili sana ang gobyerno ng booster o ano bang bakuna, alamin muna yung taong bayan, magkaroon sila ng survey. Halimbawa, per region, per district, halimbawa sa district ng Pangasinan, alamin nila kung ilan yung gusto ditong magpabakuna. Napakadali lang naman gawin yan. At least, kahit gumastos ka ng kokonti sa pamamagitan ng survey, may mga tauhan naman sila sa gaya mga barangay, mga tanod, mga ano na yan, ultimo, kahit sabihan nila, magbahay-bahay muna kayo, tatanungin nyo kung ilan yung gustong magpabakuna. Napakadali lang ganun mga kababayan. At tapos lilikumin nila yung datos. Ngayon, pag sama-samahin nila yung buong Pilipinas, ganito karaming naipon natin na gustong magpabakuna. At least kung bumili sila, kahit pasubrahan nila ng 5,000, okay lang yan. Pero para makita, pagdating ng bakuna, at least alam na nila kung sinong target nilang babakunahan. Hindi na sila magkakang utal-utal, hindi na sila matutuliro, hindi na sila mawala sa isip kung saan nila ituturok itong bakuna. Yan sana ang gagawin ng gobyerno kung talagang may utak ito. Kung talagang mahal nila yung ano. Yan ang dapat may managot talaga dyan mga kababayan. Hindi ako naniwala na napakaraming nasayang na pera yan. Hindi ako maniwala na kahit papalitan niya ng tinatawag na vaccine manufacturer na yan, hindi ako maniniwala. Walang extra cost yan. Mayroon yan. Mayroon yan. Maniwala ka. Babayad ka pa rin. At ang dahilan ni Bergeri, napakababaw. Dahil sa temperature, dahil sa pagdi-deliver, kasi nung kasalanan yun. Kanino kayang kasalanan nun? Bili kayo ng bakuna, alam nyo wala pa kayong facility. Tira ng tera kayo. At ang problema kasi sa inyo, binili nyo ng napakarami. Halos gahaman kayo sa pagbili. Parang bata kayo na halos maubusan, baka maubusan kayo sa merkado. Tira ng tira. Ngayon, sobrang dami nyo na. Hindi nyo na alam kung saan ilalagay. Ayun, 20 million doses. Imagine mo kung gaano karami yan. Lumampas na kayo sa minimum. 110 tayo, 82 plus 20 doses. Ilan na yan? 72. Napakarami. Sobra-sobra yung binili nyo. Alam ko, hindi lang ganun eh. Kung usisain talaga ng mga senador yan, napakarami talagang nasayang. Imagine mo, napakalaki yung utang na yun. Halos magti-13 trillion pesos na. Nakakalomo. Ay, nako. Sino kayang mananagot dapat bitayin yung nag-procure na hindi nag-iisip eh. So, yun lang muna mga kababayan. Maraming salamat. Sa YouTube ko lang ito i-upload video. Sensitibo kasi yung topic na ito.